Steps to Christ by Ellen G. White, Chapter 7. Kabanata 7. Pagsubok sa pagkaalagad. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Maaring hindi masabi ng isang tao ang hustong panahon o lugar, o matuntun man ang hanay ng mga pangyayari sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Datapwat, ito'y hindi nagpapakilala, siya'y hindi pa nagbabalik loob. Ang sabi ni Kristo kay Nicodemo, humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Katulad ng hangin na hindi nakikita, ngunit hayag na hayag at nararamdaman ang mga ginagawa. Ang mga paggawa ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Iyang nagbibigay buhay na kapangyarihang iyan na hindi kita ng mata ng tao ay lumalalang ng isang bagong kabuhayan sa kaluluwa. Lumilikha ng isang bagong pagkatao na ayon sa wangis ng Diyos. Bagaman ang paggawa ng Espiritu ay tahimik at hindi nalalaman, ang mga ibinubunga ay hayag. Kung ang puso'y binago na ng Espiritu ng Diyos, makikita sa paraan ng pamumuhay. Bagaman at wala tayong magawang anuman upang mabago ang ating puso o maipagkasundo ang ating mga sarili sa Diyos, bagaman at tayo'y hindi dapat magtiwala sa ating mga sarili o sa ating mabubuting gawa. Gayon may ihahayag ng ating mga kabuhayan kung ang biyaya ng Diyos ay tumitira sa ating kalooban. Isang pagbabago ang makikita sa likas, sa mga kaugalian, at sa mga gawain. Malinaw at malaki ang magiging pagkakaiba ng dati at ng bagong kilos. Nahahayag ang likas, hindi sa paminsan-minsang paggawa ng mabuti, at sa paminsan-minsang paggawa ng masama, kundi sa talagang hilig ng mga sinasalita at mga ginagawa sa tuwi-tuwi na. Tunay nga na maaaring mabago ang asal kahit wala ang bumabagong kapangyarihan ni Kristo. Ang pag-ibig na magkaroon ng impluwensya at pagnanasang kilalanin ng mga iba ay maaaring lumilikha ng isang maayos na pamumuhay. Ang paggalang sa sarili ay mangyayaring sa ating umakay na lumayo sa anumang anyo ng kasamaan. Ang isang sakim na puso ay maaaring magkawang gawa. Dahil dito ay sa pamamagitan kaya ng mapagkikilala natin kung kanino tayo napapanig. Sino ang may-ari ng puso mo? Sino ang may-ari ng puso? Kanino naroroon ang ating mga pag-iisip? Sino ang ibig nating pag-usapan? Sino ang pinag-uukulan natin ng pinakamaalab na pag-ibig at pinakamabuting paglilingkod? Kung tayo kay Kristo, ang ating mga pag-iisip ay sama sa Kanya. At ang pinakamasarap nating mga iniisip ay tungkol sa Kanya. Lahat ng tinataglay natin at pati tayo ay itinalaga na sa Kanya. Kinasasabikan nating taglayin ang Kanyang wangis, tamuhin ang Kanyang pag-espiritu, gawin ang Kanyang kalooban, at bigyan siya ng kaluguran sa lahat ng bagay. Yaong naging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, pagpipigil. Galatia Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Hindi na nila isasang-ayon pa ang kanilang sarili sa dati nilang masasamang pita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos ay susundin nila ang Kanyang mga hakbang. Ipakikita ang Kanyang likas at maglilinis ng kanilang mga sarili na gaya naman niyang malinis. Ang mga bagay na dating kinapuputan niya ay ibig na nila ngayon, at ang mga bagay na dati-dati iniibig nila ay kinapuputan na nila. Ang palalo at mapagmapuri ay magiging maamo at mapagpakumbaba. Ang hambug at mapaghari-harian ay nagiging isang maingat at di pakialam.
Ang maglalasing ay nagiging dalisay. Ang walang kabuluhang kaugalian at mga muda ng sanlibutan ay inaalis. Hindi nahahanapin ng mga Kristiyano ang kagayakang panlabas, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng Espiritong maamo at payapa. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 at 4. Ang katibayan ng tunay na pagsisisi. Walang katibayan ang tunay na pagsisisi, malibang niya ay gumagawa ng pagbabago. Kung isauli ng makasalanan ang sangla, ibig na muli ang kanyang ninakaw o ibigay na muli ang kanyang ninakaw, ipahayag ang kanyang mga pagkakasala at umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, ay maaasahan niyang siya'y nakalampas sa kamatayan at nakarating sa buhay. Kung lumalapit kay Kristo tayong nagkakamali at nagkakasala at tumatanggap ng kanyang nagpapatawad na biyaya, ay tumutubo ang pag-ibig sa ating puso. Magaan ang bawat dalahin sapagkat malambot ang pamatok na ipinapasan ni Kristo. Nagiging kaluguran ng ating gawain at kagalakan ang pagsasakripisyo. Ang landas na ng unay madilim ay pinapagliliwanag ng sinag na nagmumula sa araw ng katwiran. Tagatulad ni Kristo. Ang kaibig-ibig na likas ni Kristo ay makikita sa mga sumusunod sa Kanya. Naging kaluguran ni Kristo ang gawin ng kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos, ang sikap na ikaluluwalhati ng Diyos, ay siyang kapangyarihang naghahari sa kabuhayan ng ating tagapagligtas. Pag-ibig ang nagpaganda at nagparangal sa lahat niyang mga kilos. Ang pag-ibig sa Diyos, ang sikap na ikaluluwalhati ng Diyos, ay siyang kapangyarihang naghahari sa kabuhayan ng ating tagapagligtas. Pag-ibig ang nagpaganda at nagparangal sa lahat niyang mga kilos. Ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang pusong hindi natatalaga sa Diyos ay hindi makapagpapasimula o makalilika ng pag-ibig. Natatagpuan ito sa puso lamang na pinagkaharian ni Jesus. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 19. Sa pusong pinapagbago ng banal na biyaya ay pag-ibig ang diwang nangingibabaw. Ito ang nagbabago ng likas, nangingibabaw sa mga simbuyo ng damdamin, nagpapasuko sa pakikialit at nagpapaging marangal sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, pagka iniimpok sa puso, ang nagpapatamis sa kabuhayan at nagdudulot ng lumilinang na impluwensya sa buong palibot. Mayroong dalawang kamalian na dapat pakalayo-layuan ang mga anak ng Diyos, lalo na yung mga bago pa lamang na nagtitiwala sa kanyang biyaya. Dapat silang magpakaingat. Ang una na naipaliwanag na ay ang pag-asa sa sarili nilang mga gawa at pagtitiwala sa anuman nilang magagawa upang maisang-ayon sa Diyos ang kanilang sarili. Ang nagsisikap na magbanal sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawang pagtupad ng kautusan ay gumagawa ng isang bagay na hindi maaari. Lahat ng magagawa ng tao kung siya'y hiwalay kay Kristo ay nababalot ng dungis na kasakiman at kasalanan. Biyaya lamang ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ang makapagpapabanal sa atin. Ang kamaliang katuwas nito at kasing panganib din ay ang paniniwalang ang pagsampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng kalayaan sa tao upang huwag na nilang sundin ang kautusan ng Diyos na yamang sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay tumatanggap na tayo ng biyaya ni Kristo. Ang ating mga gawa ay walang anumang kinalaman sa pagtubos sa atin. Paglilingkod ng pag-ibig. Subalit inyong punahin sa bahaging ito na ang pagtalima ay di pakitang tao lamang, kundi isang paglilingkod ng pag-ibig. Ang kautusan ng Diyos ay isang pagpapahayag ng kanyang likas, isang kabuuan ng dakilang simulain ng pag-ibig, at dahil dito'y siyang pinagsasaligan ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Kung nabago na ang ating mga puso at natulad na sa Diyos, kung ang banal na pag-ibig ay natanim na sa kalooban, hindi baga natin isa sa kabuhayan ang kautusan ng Diyos. Pagka sa puso'y natanim na
ang simulain ng pag-ibig. Pagka nabago na ang pagkatao ayon sa wangis niyang lumikha sa kanya, kung magkagayoy natutupad ang pangako ng bagong pagkikipagtipan. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 16. At kung ang kautusan ay nasusulat sa puso, hindi ba ito ang aayos sa kabuhayan? Ang pagtalima, ang paglilingkod at pagtatapat ng pag-ibig ay siyang tunay na tanda ng pagkaalagad. Kaya't ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 3. Kapitulo 2, versikulo 4. Sa halip na ilabas ang tao sa pagtalima, ang pananampalataya pa nga, oo, at pananampalataya lamang, ang nakapagpapaaring tayo'y mga maging kabahagi ng biyaya ni Kristo na sa atin ay umalalay upang sa Kanya'y tumalima. Ligtas sa pamamagitan ng biyaya. Hindi natin kikitain ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagtalima, sapagkat ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ang pagtalima ay bunga ng pananampalataya. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 5 at 6. Naririto ang tunay na pagsubok kung tayo'y namamalagi sa Kristo at kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin. Ang ating mga damdamin at ang ating mga pag-iisip at 10 ng ating mga kilos ay magiging kasang-ayon ng kalooban ng Diyos alinsunod sa sinasabi ng kanyang mga banal na utos. Mamunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 7. Sinasabi ng patakarang banal na kautusan ng Diyos kung ano ang katwiran, ayon sa ipinahahayag ng 10 utos na ibinigay sa Sinai. Pananampalataya at pagsunod. Yaong tinatawag na pananampalataya kay Kristo na nagsasabing hindi na tungkulin ng tao ang sumunod sa Diyos ay hindi pananampalataya kundi pagsasapantaha. Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Bago na parito si Jesus sa lupa, ay ganito ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit Kapitulo 40, versikulo 8. At bago siya umakyat sa langit, ay ipinahayag niyang, aking tinupad ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Juan Kapitulo 15, versikulo 10. Sinasabi ng kasulatan na sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad ng gaya ng inilakad niya. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 6. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga akbang niya. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21. Ang kondisyon ngayon upang matamo ang buhay na walang hanggan ay gaya rin ng dati, gaya noon sa paraiso, bago nagkasala ang una nating mga magulang. Sakdal na pagtalima sa kautusan ng Diyos, sakdal na katwiran. Kung ang buhay na walang hanggan ay pagkakaloob sa anumang kondisyong sahol dito, kung magkagayoy mapapasapanganib ang kaligayahan ng buong sangtinakpan. Mabubuksan ang daang papasukan ng kasalanan, kasama ang buo niyang hukbo ng kahirapan at kadalamhatian na hindi mawawakasan
magpakailanman. Kabanalan sa pamamagitan ng pananampalataya. Noong si Adan ay hindi pa nagkakasala, ay maaaring magkaroon siya ng isang matuwid na likas sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan ng Diyos. Datapot hindi niya ginawa, at dahil sa kanyang pagkakasala, ay naging makasalanan ang ating mga katutubo. At hindi natin magagawang matuwid ang ating mga sarili. Sapagkat tayo'y makasalanan, walang kabanalan, ay hindi natin ganap na matatalima ang isang banal na kautusan. Wala tayong sariling katwiran upang maitugon sa mga kahilingan ng kautusan ng Diyos. Datapot para sa atin ay gumawa si Kristo ng isang daang matatakasan. Nabuhay siya rito sa lupa sa gitna ng mga pagsubok at tukso na kagaya ng nasa sagupan natin. Namuhay siya ng isang kabuhayang walang bahid kasalanan. Siya ay namatay dahil sa atin at ngayon nagkukusa siyang kunin ang ating mga kasalanan at ibigay sa atin ang kanyang katwiran. Kung ibibigay ninyo sa kanya ang inyong sarili at tatanggapin ninyo siyang inyong tagapagligtas, kung magkagayon, kahit na naging puno ng pagkakasala ang inyong kabuhayan, ay itinuturing kayo na matuwid alang-alang sa kanya. Likas ni Kristo ang tumatayo sa lugar ng inyong likas at kayo'y tinatanggap sa harapan ng Diyos na parang hindi kayo nagkasala. Binabago ni Kristo ang puso. Higit sa rito ay binabago ni Kristo ang puso. Tumatahan siya sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat ninyong ingatan ang pagkikipag-ugnay na ito kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at patuloy na pagpapakupkup na inyong kalooban sa Kanya. At habang ito'y inyong ginagawa, ay gagawa naman siya sa inyo upang kayo'y magpasiya at gumawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya't masasabi ninyong, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ganito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Mateo Kapitulo 10, versikulo 20. Kaya't kung si Kristo ang gumagawa sa inyo, ay magpapakita kayo ng diwang gaya ng sa Kanya, at gagawa kayo ng mga gawang gaya ng ginawa niya, ang mga gawa ng katwiran na siyang pagkamasunurin. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya nga't sa ating mga sarili ay wala tayong anumang maipagmamalaki. Wala tayong katwirang ipagmamataas. Ang pinagsasalitigan lamang natin ng pag-asa ay ang ibinigay sa ating katwiran ni Kristo at iya'y gawa ng kanyang Espiritu na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Ano ang tunay na pananampalataya? Pagka binabanggit natin ang pananampalataya, ay may pagkakaibang dapat alalahanin. May isang uri ng paniniwala na kaibang-kaiba sa pananampalataya. Ang pamamalagi at kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang salita ay mga katunayang hindi maikaila ni Satanas at ng kanyang mga kawal sa kanilang puso. Sinasabi ng Biblia na ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Santiago Kapitulo 2, versikulo 19. Ngunit iya'y hindi pananampalataya, kundi kung saan mayroong hindi lamang pananampalataya sa salita ng Diyos, kundi pagsuko din naman ng kalooban sa Kanya, kung saan ang puso ay ipinasakop sa Kanya. Ang pag-ibig ay natatalaga sa Kanya, rooy may pananampalataya. Pananampalatayang gumagawang may pag-ibig at lumilinis sa puso. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, ay nababago ang puso at nawawangi sa Diyos. At ang puso na noong hindi pa nababago ay hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos at sa katotohanan ay hindi nga mangyari, ay nalulugod na ngayon sa mga banal na utos at kasama ng mga awit ay sumisigaw ng wikang, o gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Mga awit Kapitulo 119, versikulo 97. Sa ganya'y ang katwiran ng kautusan ay natutupad sa atin, na hindi lumalakad ng ayon sa laman,
kundi ng ayon sa Espiritu. Roma Kapitulo 8, versikulo 1. May mga taong nakakakilala ng nagpapatawad na pag-ibig ni Kristo at talagang hinahangad nilang maging mga anak ng Diyos. Subalit nakikilala nilang hindi sakdal ang kanilang likas, maraming kapintasan ang kanilang kabuhayan, at madali silang mag-alinlangan kung binago na nga o hindi ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga puso. Sa mga taong iyan ay ibig kong sabihin ang ganito: huwag kayong umurong sa kawalang pag-asa. Kinakailangang tayo'y malimit na lumahod at tumangis sa paanan ni Jesus dahil sa ating mga pagkukulang at kamalian. Ngunit hindi nararapat na tayo'y manglupaypay. Nadaig man tayo ng ating kalaban, ay hindi rin tayo itinatakwil. Hindi tinatanggihan o pinababayaan man ng Diyos. Hinding-hindi. Si Kristo ay nasa kanan ng Diyos at namamagitan din naman patungkol sa atin. Ang sabi ni Juan na kanyang iniibig, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Huwag din ninyong limutin ang mga pangungusap ni Kristo. Ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Juan, Kapitulo 16, versikulo 27. Ibig niyang ibalik kayo sa kanyang sarili upang makita niyang nahahayag sa inyo ang kanyang kadalisayan at kabanalan. At kung isusuko lamang ninyo ang inyong sarili sa kanya, siyang nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa kaarawan ni Jesucristo. Manalangin kayo ng lalong maningas, manampalataya kayo ng lalong lubos. Sa di pagtitiwala sa ating sariling kapangyarihan, ay magtiwala naman tayo sa kapangyarihan ng ating manunubos at papurihan natin siya na ating kagalingan. Kung kailan kayo lalong nalalapit kay Jesus, ay saka naman ninyo makikitang kayo'y lalong makasalanan, sapagkat magiging malinaw ang inyong pagkakilala at ang inyong mga kabintasan ay maliwanag na makikita ang pagkakaiba sa kanyang sakdal na likas. Ito'y katunayan na ang mga pandaya ni Satanas ay nawalan ng kanilang bisa, na ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa inyo. Sa puso na ayaw kumilala sa kanyang makasalanan, ay hindi makapag-uugat ng malalim ang pag-ibig kay Jesus. Ang kaluluwang binago ng biyaya ni Kristo ay hahanga sa kanyang banal na likas. Subalit, kung hindi pa natin nakikita ang ating sariling kapintasan, ay isang napakaliwanag na katunayang hindi pa natin nakikita ang kagandahan at kasakdalan ni Kristo. Kung kailan lalong bahagya ang ating nakikitang ikapupuri sa ating sarili, ay saka naman lalong malaki ang ating makikitang ikapupuri sa walang hanggang kadalisayan at kabanalan ng ating tagapagligtas. Ang pagkakita natin sa ating pagkamakasalanan ay siyang nagtataboy sa atin sa Kanya, na nakapagpapatawad, at pagka ang kaluluwa ay kumikilala sa sariling kahinaan at nagpipilit na umabot kay Kristo, ay ihahayag naman niya ang kanyang sarili na may kapangyarihan. Sa pagtataboy sa atin ng ating pangangailangan sa Kanya at sa salita ng Diyos, ay lalong dadakila ang kanyang likas sa ating paningin at lalong ganap nating ihahayag ang kanyang larawan.